Sa alaala niya ang taon ng kanyang kapanganakan, 1920. Happy birthday to you! Oh, Happy birthday! Nitong Hulyo 20, simple pero masaya ang naging selebrasyon na ika-102nd birthday ni Lola Julia sa kanilang tahanan sa Barangay Ougong, Santa Cruz, Laguna. Present sa okasyon ang mga anak at apo ni Lola. Sabi ng pamilya, kahit kapos sa buhay, tinitiyak nilang taon-taon ay may salo-salo sa birthday ni Lola bilang selebrasyon sa mahabang buhay niya. Kahit hindi na nakakalakad, nakakarinig at nakakakita, nagpapasalamat pa rin ang kanyang pamilya na walang iniindang seryosong sakit si Lola Julia. Ang nakatutok sa pag-aalaga sa kanya ay ang anak niyang si Leonor San Esteban, na isa na ring senior citizen. Dating nagtitinda ng sampagita at itlog si Nanay Leonor sa Santa Cruz, Laguna. Pero huminto na siya at tumatanggap na lamang ng labada para maalagaan ang kanyang ina. Sabi ni Leonor, sobrang bait ng kanilang nanay. Kaya ang pag-aruga nila ngayon ay pagsukli sa mga kabutihan at pagmamahal ni Lola Julia. Kung kami bata pa, kasama po kami sa pagtutubigan. Tapos ano po siya, nagtinda ng mga kakanin, lahat po, yun ang pinabubuhay sa amin. Mabait po naman ang nanay ko, mapagmahal na magulang. Papakahirap po siya maghanap buhay para lang kami mabuhay. Ano paborito niyong ulam? Inihaw. Inihaw na manok. Kahit kapos sa buhay, todo kayod si Leonor para mabili ang masasarap na paboritong pagkain ng ina. Isang araw sa sikreto sa mahabang buhay ni Lola ay ang madalas na pagkain ng gulay at pag-iwas sa karneng baboy. Wala po siyang maintenance. Wala po din siyang ininom na vitamins. Saka, lagi po siyang mahilig sa manok, ganun. Binibili po siya ng mga pagkain. Pagka anong gusto niya. Gusto niya ice cream, binibili po namin mga manok. Tapos lahat po ng pagkain na binibigay namin sa kanya. Basta mga gulay, ayaw niya ng mga baboy. May mga panahon na nagiging makakalimutin na si Lola at hirap na ring makatulog. Minsan po maghapon po siya tutulog. Pagka naman hindi nga po siya makatulog, minsan 3 gabi, 4 na gabi, ganyan, 4 na araw. Gising po din ako, hindi po ako natutulog. Nakabantay ako sa kanya. Pagka po siya siguro yung pagod na sa alipod-alipod, siya po ako antok na, ako nalulula na, antok, sige, matulog na kayo. Ay pagka po naman gano'n siya, nalulula, antok na antok, natutulog, niniga ko po siya, tutulog na siya, makita ko nahilik na. Sa maliit at halos sira-sirang sofa, natutulog si Lola Julia. Aminado si Leonor na nahahabag siya sa sitwasyon ng ina dahil sa kawalan na mas komportableng mahihigaan. Gustuhin man niyang bigyan ng ina ng kama na angkop sa sitwasyon ng kalusugan nito, pero walang sapat na pera si Leonor para bilhin ito. Kaya kumakatok siya sa may mabuting puso para matulungan sila sa hiling na kama para sa ina. Ay kasi po hindi nga po pwedeng ilagay sa simento. Yung po namang kutsyon, pag inilagay namin sa kutsyon, hindi naman po pwede. Ganun, pag naihian, ay di papangki po yung kanyang kutsyon. Kaya dito po namin siya nilalagay. Para pag uihi po niya, meron pong nakasalali sa ilalim, nakalagay na ihian niya. Gusto po namin mapalitan yung higa ng nanay ko para siya po ay komportableng hindi po siya mahulog. Tsaka po yung pambili po ng ng nanay ko, vitamins. Una nang nakatanggap ng 100,000 pesos na centenarian incentive si Lola at inilaan na ito ng pamilya sa kanyang memorial plan at pang-araw-araw na gastusin. Alam mo
partner, nakakatuwa talaga, no? Kasi andyan yung pamilya ni Lola Julia na handang kumalinga sa kanya. Kita mo naman si Ate Leonor ang pag-aalaga sa kanya.